Ay nako mga kabanat 'no, itong, mga sabi natin mga anti-Marcos, anti-Marcos, sabi niya, parang walang katahimikan, 'di ba? Mga putik parang gano'n, eh. Pero ako, gusto ko rin malaman kasing katotohanan, eh. Wala naman akong kinakampihan, eh. Kasi yung mga anti-Marcos ay gusto ng, liwanag talaga. Kasi alam mo naman antay ka, eh, talagang naghahanap ka ng, ikakasama ng mga katunggali mo. Pero dapat ako kay Marcos 'no, magkakaroon lang ako ng survey mga kabanat 'no sa inyo. Payag ba kayo na itong si, ano ba 'to, na-mute? Halika, hello. Payag ba kayo na itong si Bongbong Marcos ay mag-take ulit ng, drug test? Payag ba kayo mga kabanat? Kasi ngayon mga kabanat 'no, itong, drug test ni Bongbong Marcos sa tila ay pinagfiestahan sa social media dahil, sinasabi nila ito'y peke, gawa-gawa. Parang wala silang tiwala dito sa Sintlok, eh tila parang pinapalabas nila, no? Parang pinapalabas nila itong ginawa ng drug test sa Sintlok ay nabayaran yung doktor. Parang ganoon mga kabanat kasi hindi mo tinanggap yung resulta ng Sintlok. Ay anong palagay mo? Ibig mo sabihin ay walang kredibilidad itong Sintlok. Yung machine nila ay gawa-gawa lang na hindi totoo. Parang gano'n, eh. So, naglabas din kasi ng pahayag itong PDEA. PDEA, dating hindi yung PDEA ngayon yung ex-NBI pala. Dating NBI, hindi ko magkakamali. Nakita ko yung post niya, ipinagmalaki niya pa na galing siya sa Amerika at hinamon niya itong si Bongbong Marcos na mag-undergo ulit ng drug test. At ang gusto niya, yung buhok. Kasi sabi niya, yung cocaine naman talaga ay pag-take mo ngayon ay ilang oras lang ay nawawala doon yun sa katawan. Yung ihi daw ay hindi talaga madiditik. So hinahamon niya si Bongbong Marcos na magpa-drug test ng buhok yung gagamitin. Sabi niya kasi pag ang buhok kasi daw ang gagamitin ay umaabot yan ng halos ang taon ay madiditik talaga. Sabi niya nga ay magkaalaman. So sa akin mga palagay, mga kabanat, magkakaroon lang ako ng survey. Payag ba kayo na itong si Bongbong Marcos ay mag-undergo ulit ng drug test sa PDEA kumbaga sa inyong palagay? Kasi ngayon inuulan siya ng inuulan ng batikos itong drug test ni Bongbong Marcos. Although na yung mga katunggali niya like Lacson, Soto ay naglabas na rin ng resulta ay negative din naman. At ilang mga vice president si Inday Mayor Sara Duterte ay nagpa-drug test din, negative din. At iba pang mga kawani na tumatakbo sa 2022 election ay nagpa-drug test din at negative din. So, bagamat negative sila ay wala silang nakuhang mga criticize laban dito sa ibang mga mga grupo. Ang tinitira lang talaga dito mga kabanat itong si Bongbong Marcos. Hindi nila matanggap yung nangyaring na resulta na yun ay negative. Gusto nila siguro positibo, eh. Nagugat kasi itong issue na ito dahil kay President Duterte nagkakaroon siya ng blind items na sinasabi niya na mayroong isang presidential aspirant na nagtitake ng cocaine. Mahilig, sabi niya pa nga, ito'y anak ng mayaman at weak leader. Sabi niya nga ni President Duterte, ano bang itong mga tao na lukong-luko sa tao na ito? 'Di ba parang ganoon? So, yan ang ugat. Kasi nung siniwalat ni President Duterte yan, ay doon nagkaroon ng issue patungkol dito kay Bongbong Marcos. So ngayon nagpa-drug test na para matapos na sana ang issue, lalo pang nakita natin, lalo pang sumama mga kabanat, no? Hindi rin matanggap nitong mga nagkikriticize sa kanya na itong si Bongbong Marcos ay negatibo kumbaga sa drugs. So mapakamot ka talaga sa ulo kung anong gusto nila. Pero sa akin lang, pag akong si Bongbong Marcos, halimbawa, siguro tatanggapin ko yung hamon ng mga kritiko ko, eh. Kung talagang kay Bongbong Marcos, si Bongbong Marcos siya naman makapag-decide. Pag sa akin lang tatanggapin ko yung hamon ng mga kritiko na magpapadrug test ako ulit. Siguro PDEA. At ako tatanungin ko sila, saan ba kayo gusto magpa-drug test ako? Siguro, ko yan, sasama nyo pa lahat ng mainstream media. Gusto nyo hanggang doon sa laboratory, nandun kayo nakatingin.
At kayo gusto nyo kayong sumilip doon sa ano. So ganun siguro, para gusto talaga, kasi alam naman natin itong kumakalaban sa iyo, naghahanap talaga ng maipintas sa iyo, 'di ba? Kahit yung ganyang issue, siguro makita nila na wala na talaga silang choice, nakikita nila tamang-tama talaga, wala na silang maipintas. Kapag napimintasan kanila, sila yung maging masama. Kasi ngayon parang meron ding sumasang-ayon dahil nga ay tila parang sinasabi nila questionable daw yung pagka-drug test ni Bongbong Marcos. Ay bakit tahimik? Sabi nila tahimik daw, at saka sa private hospital pa, St. Luke. Bagamat St. Luke yan tinitingala na hospital yan, at saka mayaman na hospital talaga yan, St. Luke. Patay ka dyan pag dyan ka nagpa-confine, hindi ka namatay nga sa sakit, mamatay ka dyan sa bail, mga kabanat. Napakamahal yung hospital na yan at hospital ng mayaman nga, ika nga. So parang hindi sila nagtiwala dyan. Kumbaga sinasabi nila ay walang kredibilidad yung St. Luke na yan. Kaya nagkaroon ako ngayon ng nag-discuss ako dito ngayon patungkol dito nga sa mga na kumikriticize kay Marcos, na hindi sila naniwala sa drug test ni Bongbong Marcos. Sabi pa nga ng iba fake daw, gawa-gawa sa rikto. Parang sinabi, kulang na lang sasabihin nila itong St. Luke ay binayaran ni Bongbong Marcos Kulang na lang ganyang sasabihin nila. So sa akin mga kabanat, bago ko ng video na ito, short video lang naman ito, payag ba kayo na itong si Bongbong Marcos mag-take ulit ng drug test at saka sa PDEA at with mainstream media, para sa alang-alang sa ikatatahimik nitong mga nagkikritay sa kanya. Sa inyo, kayong mga supporters ni Bongbong Marcos, payag ba kayo dito na magkaroon siya ulit ng drug test? So comment kayo sa baba mga kabanat, no, kung anong masasabi nyo dito. Sa akin, pag sa aking opinion lang, siguro oo, dapat talaga tanggapin ito ni Bongbong Marcos yung hamon ng ilang mga nagkikriticize sa kanya, kasi para maalis na yung agam-agam. Once kasi na tinanggap niya ito at napatunayan na negative talaga, kahit mag-celebrate na yan kagad si Bongbong Marcos, sure win na talaga siya dyan. Lalo yung mga nagkikritiko sa kanya, baka mahikayat niya pa yan na siya ay boboto. So ngayon kasi pagka hindi mo tinanggap yan, bagamat na nagkaroon ka ng result, gumagawa kasi sila ng kwento. Halimbawa, sasabihin nilang kwento ay PK yan. Alam mo na si Bongbong Marcos nagpaano yan, alam na yan kasi pinaano niya private hospital. Wala pang media, hindi natin alam sa mga ganun. Siyempre maniwala yung ibang tao, nga no. Bakit kaya nga nagpa-drug test yan si Bongbong Marcos ay tahimik, hindi malang pinaalam. So magkaroon ng implikasyon, agam-agam. Kaya dapat sa akin siguro mga kabanat, tanggapin ni Bongbong Marcos yung hamon ng isang dating NBI. Di ako magkakamali. Dating NBI na nag-aaral pa ata sa Amerika at pinagmalaki niya, ang hamon niya ay sinabi niya nga hindi, walang kwenta yung parang sinabi niya walang kwenta itong drug test ni Bongbong Marcos. Sabi niya nga gusto niya daw buhok yung i-drug test kay Bongbong Marcos. So comment kayo sa baba mga kabanat, anong masabi niyo about dyan sa hamon na yan ng isang dating NBI. At saka hindi lang sa dating NBI, at saka marami talaga mga kabanat para matuldukan yan yung mga agam-agam at mga question ng ibang mga tao. Bakit nga ba na hindi sa PDEA nagpa-drug test itong si BBM? So maraming salamat mga kabanat.